Naalala ko si Pastor Biboy, paborito niyan, mamon eh. Insimada yata eh. Nanonood si Pastor Biboy, nasa Tagugat-Ugi ka raw. Gusto niya talaga yung mamon, insimada, basta bread. Paborito niya yun eh. Tapos, habang naglalakad siya, nakita siya ng tulubi. Nag-impress sa kanya ang Diyos. Ibigay mo yung mamon na yan doon sa Lord naman! Di ba napakailan? Yung gutom na gutom ka na, tapos yun ang paborito mo, ngayon ka lang nagkaroon ng gano'n, tapos ibibigay mo pa doon. Struggle ho siya. Natural ho yun. Struggle yun. Nag-struggle si Pastor Biboy. Nilampasan na nga niya eh. Kaya lang, ang true Christian, ito yun eh. Pag hindi mo sinunod ng Diyos, hindi ka makakatulog. Laging mangungulit yung spirit within sa inyo. Bakit hindi mo sinunod? Ang ginawa, nilampasan na niya eh. Lord, hindi niya kaya eh. Binalikan niya, ibinigay niya yun. Nagkaroon siya ng peace of mind. And that's the secret. Kapag sumusunod ka po sa Diyos, mayroon ka pong peace of mind. Pag hindi mo po sinusunod ng Diyos, wala. Lilipas yun. Sayang po ang blessing. Yung isang sin kay Abraham at saka kay Isaac. Nung papunta ko sila sa bundok, ang nagdadala pa po ng kahoy yung anak niya. Sabi ni Isaac kay Abraham, asan ho yung ating papatay na tupa? Tahimik lang siya, dead ba lang si Abraham eh. Pero tignan ho ninyo yung kapog sa dibdib niya. The agony was there. Imagine niyo yung struggle, di ba? Yung ganung struggle ni Pastor Biboy para ibigay yung mamon sa ito, anak niya mismo yung struggle niya. And that's the same struggle of God the Father when His Son was crucified at the cross. Nang sabi niya, Father, why hast thou forsaken me? Nararamdaman talaga, bakit, Ama, bakit mo pinabayaan? Kasi that time, God the Father cannot see His Son kasi yung weight, yung kasalanan ng buong sangkatauhan ay nakatapal na sa Kanya. And God, a holy God, cannot see a man with such unrighteousness.